D'Angelo Russell excited nang makasama si Klay Thompson. History sa Brooklyn, ang lakas pala nila. 5 first round pick ang nakuha. At Warriors seryoso talagang makuha si Murphy. Bonus pa si Kevin Love. Nilagdaan ng Dallas Mavericks si D'Angelo Russell sa isang 2-year, $11.6 million contract this offseason in free agency. Inaasahang magsisimula siya bilang point guard sa susunod na season habang nagpapagaling si Kyrie Irving mula sa pinsala sa kanyang kaliwang ACL. Nakalaro ni Russell sina Anthony Davis at Max Christie sa Los Angeles Lakers. Ang produkto ng Ohio State ay naging kakampi ni Klay Thompson sa Golden State Warriors noong 2019-20, ngunit hindi sila nagkasabay sa loob ng court dahil buong season na nag-recover si Thompson mula sa ACL tear. Sa pinakabagong episode ng The Backyard Podcast, mas malalim na ipinaliwanag ni Russell kung bakit siya pinaka-excited na makalaro si Thompson sa Mavericks. Naglaro ang 2 NBA All-Star sa isang open gym game ngayong off-season. Hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na maglaro ng magkasama sa Golden State, sabi ni Russell. Alam niya, nakalaban ko siya. Alam niya kung sino ako. Alam ko kung ano ang magagawa mo para sa laro ko, pero para malaman mo kung ano ang magagawa ko para sa laro mo, bro, lock tayo. Ano? At meron kaming mga plays na magkasama kami sa court at iniisip ko na ang susunod niyang gagawin bago pa siya kumilos. At sabi niya, my bad. At ako naman, nakita ko na, bro. At ngayon parang hindi na ako makapaghintay na makalaro siya. High level ako, bro. Nakikita ko kung kailan ka libre. Minsan hindi mo pa alam na libre ka na. Kaya maging handa ka para sa akin, bro. Trust me. Para sa lahat ng mga dalawang curse dyan, ikaw yung... Kapag pinindot ko yung R1 at circle at hindi ko alam kung nasan yung circle, ikaw yung shooter ko. Inaasahang magsisimula ang Mavericks sa 2025-26 season. Kasama sina Russell, Thompson, Cooper Flagg, Davis at Daniel Gafford. Kapag nakabalik na si Irving, papalitan niya si Russell sa starting lineup ni Jason Kidd. Anong masasabi niyo sa Dallas next season, mga kaibigan? Sa ibang balita naman, gumawa ng kasaysayan ang Brooklyn Nets sa pamamagitan ng pagpili ng NBA record na 5 first-round picks itong taon sa NBA draft na nagpapakita ng kanilang lubusang pagtutok at pamumuhunan sa mga batang talento habang nasa proseso ng muling pagtatayo. Nagkaroon ang Nets ng isang lottery pick, number 8 overall. Ngunit ang natitirang mga picks nila ay nagmula sa latter half ng first round. Bagamat karaniwang mas mataas ang inaasahan sa isang lottery pick kumpara sa late first rounder, mahalagang tandaan na 4 sa 5 first round picks ng Brooklyn ay minsang itinuring na papasok sa lottery. Sa isang mock draft na inilathala ni Jeff Zillgitt ng USA Today, tinaya niyang mapupunta si Traore sa number 5, si Drake Powell sa number 8, si Ben Saraf sa number 9, at si Egor Demin sa number 11. Bagamat lahat ng rookies maliban kay Demin ay napili sa labas ng lottery, ipinakita ng bawat isa ang sapat na potensyal upang minsang maituring na kabilang sa top 10 players ng draft na dapat ay nakapagbibigay inspirasyon sa mga tagahanga ng Nets. Si Traore, na minsang tiningnang top 5 prospect, ay malamang bumaba ang halaga dahil sa kanyang hindi pagkakakonsistent sa labas bilang shooter at mga pangamba kung kakayanin ba ng kanyang payat na pangangatawan ang physicality sa NBA level. Lumabas ang kanyang shooting struggles sa Las Vegas Summer League kung saan nakapagtala lamang siya ng 14.3% from the 3-point range. Gayunpaman, sariwa pa si Traore mula sa pagkakapanalo bilang FIBA Champions League's best young player matapos mag-average ng 14 points, 4 assists at 2.4 rebounds per game. Kung ma-develop niya ang sarili bilang isang sapat na shooter na magpapanatiling tapat sa depensa, maaari siyang magkaroon ng maliwanag na hinaharap bilang playmaker sa NBA. Matapos pumasok sa University of North Carolina bilang isang high-profile 5-star recruit, nagkaroon si Powell ng solidong season bilang isang 3-and-D contributor. Bagamat na ipakita niya ang kanyang matibay na perimeter defense at kakayahang tumira sa labas, limitado ang kanyang papel sa opensa dahil ang mas veteranong guards ng Tar Heels ang nagsilbing pangunahing scorers ng koponan. Hindi tulad ni na Powell at Traore, walang malinaw na kahinaan ang laro ni Saraf at napatunayan na rin niya ang kanyang kakayahang mag-ambag ng malakihan laban sa mga profesional na kompetisyon. Batay sa kanyang performance overseas, maaring si Saraf ang rookie na pinakahanda upang agad na magkaroon ng epekto. Tingin nyo sa mga rookies na ito, mga kaibigan. Sa sumunod na balita naman, ang Golden State Warriors ay nasa isang medyo problemadong sitwasyon sa kasalukuyan.
Dahil sa kanilang patuloy na negosasyon sa kontrata ni Jonathan Kuminga ngayong summer, hindi nakagawa ang Warriors ng anumang malaking pagdaragdag sa kanilang roster. Bagamat may mga ulat na nagsasabing may verbal agreements na sila sa ilang key free agent targets, makatuwiran pa rin ang mga pangamba tungkol sa sitwasyon lalo na't papalapit na ang training camp. Sa kasalukuyan, wala pang malaking pag-usad sa negosasyon kay Kuminga maliban sa bagong offer ng Warriors. Gayunpaman, ayon sa mga ulat, ipinakita ng Dubs ang interest nila sa forward ng New Orleans Pelicans na si Trey Murphy na target din ng ilang koponan ngayong off-season. Bilang pagsisikap na simulan ang proseso ng roster building, tinitingnan natin ang isang trade scenario na magbibigay daan sa Warriors na hindi lamang makuha si Murphy kundi pati na rin isang veteranong big man na si Kevin Love upang puna ng kanilang frontcourt depth. Proposed trade details: Golden State Warriors receive Trey Murphy, Kevin Love. New Orleans Pelicans receive Jonathan Kuminga, 2027 first-round pick GSW, 2032 first-round pick GSW, 2029 second-round pick Utah. Utah Jazz receive Moses Moody. Ipinahayag ni Jonathan Kuminga ang kanyang kagustuhang umalis sa Golden State Warriors mas maaga ngayong off-season. Bukas ang forward sa ideya ng pag-alis at kamakailan ay nakatawag siya ng interes mula sa Sacramento Kings. Ito ay pangunahing dahil sa paghahanap niya ng mas malaking papel sa pag-asang ma-develop bilang isang all-star balang araw. Sa ganitong konteksto, maaaring maging kawili-wiling hakbang ang paglipat niya sa Pelicans para sa 22 taong gulang. Dumaan ang New Orleans sa ilang roster changes ngayong off-season, kabilang ang pag-alis ni Brandon Ingram. Dahil dito, maaaring maging positibo ang pagtanggap sa pagdating ni Kuminga, lalo na't muli siyang magsasama sa mga dating kakampi mula Warriors na sina Jordan Poole at Kevon Looney. Nung nakaraang season, nag-average ang Warriors forward ng 15.3 points at 4.6 rebounds, while shooting percentage 45.4% from the field at 30.5% from long range. Sa mas malaking papel, maaaring tumaas pa ang mga numerong ito, ngunit may ilang hamon din na kakaharapin. Sa kasalukuyang lineup, matibay sa papel ang roster ng Pelicans. Sa backcourt, nariyan sina Poole at DeJounte Murray habang nasa forward slots pa rin sina Herb Jones at Zion Williamson. Sa ilalim ng ganitong kalagayan, kailangang magpursige ng 22 taong gulang upang makahanap ng lugar sa rotation. Ngunit dahil sa madalas na injuries ng roster, particular kay Williamson, maaaring makuha ni Kuminga ang pagkakataon na mapasok ang starting lineup. Si Murphy at Love ang pupuno sa roster ng Golden State. Para sa Warriors, ang makuha ang isang batang forward na may kakayahan at napatunayan na kasama ng isang veteranong may championship experience ay maaaring maging napakahalaga. Ipinakita ni Trey Murphy ang kahangahangang two-way potential noong nakaraang season. Sa paggamit ng kanyang mahabang wingspan at agility, napatunayan ng 25 taong gulang na forward na isa siyang versatile wing defender. Ang pag-unlad ni Murphy bilang isang offensive threat ay maaaring maging mahalaga para sa Warriors, lalo na't isinasaalang-alang ang kasalukuyan nilang rotation. Kung ikukumpara ang fit issues ni Kuminga dahil sa kanyang playing style at limitadong kontribusyon sa depensa, lumalabas na mas angat si Murphy, lalo na sa kanyang perimeter shooting ability. Madali ring babagay ang 25 taong gulang na katabi ni na Stephen Curry at Jimmy Butler. Sa mas pinahusay na defensive integrity sa perimeter, maaaring agad na lumakas ang roster ng Warriors. Kasama si Murphy, makukuha rin ng Golden State si Kevin Love mula sa Jazz. Ang dating NBA champion ay naiuugnay sa mga buyout talks sa Utah. At dahil sa kagustuhan niyang maglaro sa isang glamour market, babagay sa kanya ang paglipat sa Warriors. Ano sa tingin nyo dito mga kaibigan? I never answer to no, man, I still go.